Hello guys, it's me, Dara L, and welcome back to my channel. For today's episode, i-share ko sa inyo yung step-by-step process ng driving license renewal through eGov.ph app. So guys, ano nga ba yung eGov.ph app? Ang eGov.ph app serves as the single operating system unifying all government services in single application. So for me, sa akin, helpful siya kasi dito na ako nagpa-process ng aking e-travel kapag lalabas o papasok ako ng bansa, ng Pilipinas. Actually, una ko siyang naging useful sa akin kasi nung nag-release na sila ng mga national ID natin, yung physical national ID natin, hindi ko natanggap yung akin dahil hindi ko alam kung dahil wala ba ako sa bahay ko or wala ako sa Pilipinas. Pero hindi ko pa rin siya, hanggang up to this date, hindi ko pa rin siya nare-receive. Pero dito sa online app, sa eGov.ph app, available na siya. So nakikita ko na yung aking national ID. Tapos, available na rin dyan yung aking PhilHealth card at saka OFW card. So, may mga digital copies na ako ng ID ko kahit wala akong physical ID ng mga yon. Kung makikita nyo, yung eGov.ph app, downloaded na siya sa mobile ko. Bali, yung mobile ko na lang yung gamit ko to process my driving license renewal through eGov.ph app. So, bali, kinlik ko yung NGA. Bali, yun yung National Government One-Stop Shop. Tapos, makikita mo na yung mga several government agencies. So, hahanapin lang natin ngayon dyan yung LTO. After nating maklik yung LTO, pupunta naman tayo niyan sa Online Driver's License Application. So, pag-enter mo sa Online Driver's License Application, kailangan mo nang kumpletuhin yung personal profile mo. So, bago ka nga pala makapag-proceed sa profile information mo, naka-mention dyan sa prerequisite kung qualified ka ba for electronic driver license application. So, bali ito na yung step-by-step process ng pag-create ko ng aking profile. So guys, kung makikita nyo, yung profile ko is successfully verified na at dalawa na lang yung requirements ko para ma-process yung aking driving license renewal. So guys, kung makikita nyo, dalawa pa yung requirements na kulang, which is yung medical certificate at saka yung online driving enhancement program certificate. Itong dalawang to, available din siya dito sa app. So, bali, i-click mo lang siya para makapag-process ka. So, guys, kung makikita nyo, nag-proceed na ako dito sa Online Driving Enhancement Program Training. And for your information, guys, bali itong Online Driving Enhancement Program is a 5-hour online training. So, kailangan mo siyang tapusin for 5 hours. Pwede ka namang mag-break. Mako-continue mo naman yung training mo kung saan ka huminto. And just for your additional information, yung online platform nila, meron siyang face detection system during training session. Siguro para ma-ensure na rin yung attendance at saka yung attention nung trainee. Or siguro baka for identity verification na rin. So bali dito sa Online Driving Enhancement Program, kailangan mo ulit gumawa ng profile at mag-upload ng mga details mo. So after ng registration mo, makaka-receive ka ng link para magbayad ka ng 670 pesos para magka-access ka sa online training platform.
Congratulations at natapos mo na ang iyong 5-hour online driving enhancement program. Ang course na ito ay required ng Land Transportation Office under Republic Act 10930. So bali natapos ko na yung aking 5-hour online training. At medyo ito yung nakaka-stress na part kasi yung Online Driving Enhancement Program Certificate ay hindi pa na-upload sa eGov.ph app kahit natanggap ko na yung certificate through email. After ko matapos yung online training at habang nag-aantay ako na ma-upload yung aking certificate online, nag-book na rin ako ng medical ko. So for online medical, ito yung mga kailangan mong gamitin. Dapat meron kang laptop or desktop, a working microphone and earphones, and a stable internet connection. Kung makikita nyo, ang bilis kong nakakuha ng appointment for my medical examination online. At ayun nga, mag-upload ka ulit ng mga details mo at mag-fill up ka ng mga information mo. After ko makomplete yung form, kailangan mo nang magbayad for the medical examination fee. 1,300 pesos pala yung binayad ko para sa medical examination online. Ito nga pala yung konting clip ng aking medical examination. In fairness, mabait yung doctor kong na-meet dito at saka mabilis siyang nag-update dun sa eGov.ph app at saka yung medical certificate ko, sinend na rin niya sa akin kaagad. After kong mag-follow up sa aking training certificate, na-upload din naman siya sa eGov.ph app. And then, nagkaroon na ako ng option to apply for the renewal of my driver's license. 666 pesos pala yung binayaran ko for my driver's license renewal. After kong magbayad, for assessment yung aking application. Dahil walang update sa aking application online, tumawag na ako sa LTO at doon nalaman ko na kailangan kong update ang aking photo. Naka-receive din ako sa kanila ng message to resubmit my application. After several days of follow-up, na-approve din ang aking driver's license renewal at ang digital copy ay available na sa eGov.ph app. Unfortunately, as an OFW, hindi ko mapadeliver yung aking physical ID sa Pilipinas kahit na nakabakasyon pa ako. Dahil ang delivery option ay sa labas lang ng Pilipinas. Tumawag ako sa LTO to explain my situation at ayun nga, meron silang additional process na pinagawa sa akin para mapadeliver siya within the Philippines. So bali yung additional step na ni-require ni LTO is i-complete ko yung LTO tracker. So nag-fill up ako dun sa LTO tracker, nilagay ko yung license number ko, and then verify nila, and then after that, naka-receive na ako ng email na for printing na ang aking license. After that, naka-receive din ako ng information na pwede na siya for delivery. Bali, itong LTO tracker ay makikita mo rin sa eGov.ph app under LTO services and then LTO tracker. 210 pesos pala yung binayaran ko for the courier fee. Si LTO na rin ang nag-recommend kung sinong courier ang pipiliin para makapagpa-deliver ng physical ID ko urgently. After 2 days, na-receive ko na rin yung delivery ng aking driver's license. So guys, ito lang naman yung napansin ko sa LTO services through eGov.ph app base sa naging experience ko. Maganda naman sana yung process, kaya lang merong mga kailangan pa rin i-improve, such as yung delivery kapag OFW ka, at saka may mga system issue akong na-experience na mahirap ayusin dahil walang customer care or walang contact number na pwedeng tawagan para maayos ito. Tapos, hindi pa rin nagsisync yung aking details o yung aking updated license sa LTMS portal ng LTO. Pero sa eGov.ph app, available na siya. So, yun yung mga dapat nating medyo i-improve. So, baka meron din kayong ma-experience, pwede nyong sabihin or i-recommend. Yun lang. Thank you for watching. Bye!